Share ko ngayon sa inyo paano magdugtong ng 3-strand rope gamit ang method na long splice, no? So kasi yung mga pinakita ko dati short splice yun. So dalawa kasing klase paano tayo magdudugtong ng 3-strand rope. So una, kailangan pantay ang dalawang dulo, no? Pantay natin. Yun yung ating kakalasin. Yan. Pag napantay natin, kalasin natin yung 3-strand rope ayon doon sa ating pagkakamarka na pantay. So sa long splice ng 3-strand, the longer the better. Ibig sabihin, mas mahaba yung kakalasin mo, mas matibay. Yan. So doon, minarkan ko sila, pantay sila. So pag maikli, ibig sabihin, mas mahina siya, no? Posibilidad na mahugot. So, kailangan habaan natin kung gusto nating matibay. So, bakit kailangan natin ang long splice? Kasi pag sa short splice, pag dinugtong natin ang lubid, lalo na itong 3-strand, tumataba siya, nadodoble ang kanyang, halos nadodoble ang kanyang diameter. So, kung ang lubid na kailangan mo ay dadaan siya sa mga sheave, no? Dadaan siya sa sheave. So, hindi siya papasok. Masikip siya, no? So, kaya maganda, idudugtong mo siya ng long splice, no? So, pag natanggal mo ng parehos, pagdudugtungin mo siya, yan, no? Parang uugpungin mo yung magkabilang dulo. So, may tig-tatlo yan, no? So, ngayon, magkakaroon yan ngayon ng tatlo sa kabila, tatlo din sa kabilang strand. So, meron yung mga magkakatapat na strand, no? So, hahanapin mo yung magkatapat na strand yan, yan, tulad ng hawakan ko, no? So, yan, may katapat yan, yung kulay, may puti. Yan. So, yung katapat niya, no? So, yung katapat niya, tatanggalin mo. Yan, yung puti, tatanggalin mo yung puti. Dahil yung katapat niyang isa, yun namang nakatapat niya, yun ang ibabalik mo dun sa pinagtanggalan niya. So, parang papalitan mo lang yung dinaanan nung tinanggal mo. Yan. So, kaya medyo i-arrange mo rin, no? Medyo ihilahin mo. And, makikita nyo, magiging isa uli silang lubid, pero hindi nyo makikita na halos siya dinugtong, no? Kasi magkakahiwalay ngayon yung kanilang dulo. Ganyan ang mangyayari dyan, no? Okay? So, ibabalik mo siya hanggang doon sa dulo kung hanggang ano siya kahabang kinalas. Yan. So, ang pagbabasihan mo dyan, yung ipinapasok, yung binabalik. So, hanggang makarating siya, malapit na doon sa may dulo niya, no? So, yan. So, pag nakabalik na siya dyan, yan ha. Yan. So, pag titira ka ng panglock, no? Titira mo yung kaunting dulo, kailangan niya na i-lock mo siya, no? Kasi pagka sinagad mo, wala kang pang locking. So, sa locking, may sekreto, no? Kailangan pag nilock mo, malinis tingnan. Yan, ganyan, no? Mamaya, papakita ko sa inyo pagka mali ang locking mo. Okay, so yung sobra na yan, lalagyan mo na siya ng tape, tapos, puputulin mo na siya, no? Yung sumobra na yan. Okay? Lalagyan mo lang sheet, puputulin mo na siya. Okay? Lalagyan mo lang ng allowance, no? Puputol na hindi siya mahuhugot, no? Yan. So, yung mga sobra, puputulin na natin ang mga sosobra dyan, no? So, gamit lang tayo ng cutter, no? Yan. So, ingat lang sa pagputol, baka masama ang ating kamay, no? Yan. Putulin natin siya, no? Yan. Okay. Then, pag naputol na siya, mayroon na namang magkatapat doon sa kabila, no? Yan. So, yun na naman ang kakalasin mo. Kasi pares-pares yan, no? Ibabalik mo na naman yung nasa tapat niya. Ayan. And, kung gaano mo rin kahaba kinalas yung sa kabilang part, yan. So, 3 pares lang yan, no? Ganon mo rin siya kahaba tatanggalin. Yan. And hanggang makarating ka doon sa dulo niya. Then, kung anong ginawa natin doon sa una, no? Ilalak natin, puputulin mo rin siya.
Yan ang tinatawag na long splice, no? And maraming nakalimutan ang gumawa niyan, no? Actually, tinuturo yan sa eskwelahan, pinapa-project. Pero yan, pagkatagalan ka na sumasakay, nalilimutan mo, no? And nangyayari lang naman yan kung magdudugtong ka ng lubid, no? For example, kinapos ka, yan, and ayaw mong bumubukol yung dugtong, so ito ang kailangan mong proseso, no? Yan, yung long splice na yan. Okay, papakita ko ngayon dito yung maling locking, no? Pag bumubukol kasi yan pag nagkakamali ng locking, no? Yan, pakita ko sa inyo, yan, no? Bubukol yan pagka mali yung locking mo. Okay? Ayan. Yan yung maling locking, no? Pagka nalagay mo siya, bubukol yan. Okay? So, ibig sabihin, babaguhin mo lang yung, yan, o, kita nyo? So, hindi magandang tingnan, nakabukol, no? So, ang gagawin mo, tatawid mo lang sa kabilang side, yan, yung tinuturong daliri ko. Yan, para, yun, papalitin mo lang siya. Yan, yung overhand mo lang doon. Okay, yun. Then, locking na. So, ngayon, pagka-lock niyan, puputulan natin. So, syempre, apat na yun, no? Tatlong pares yan. Yung isang pares niyan, naiwan yung sa gitna, ilalak na lang natin siya. So, parehas din ng una natin ginawa. May sobra, puputulin lang natin yung sobra, no? Putol sobra lang yan. Ganyan lang ang nangyayari dyan, no? And baka itanong nyo, paano yung tibay niyan? No? Yung tibay ba niyan, baka mahina. So, siyempre, depende yan sa haba. Sabi ko nga sa inyo, the longer, the better. No? Mas mahaba, no? Mas maganda ang ano niyan. So, pag mahaba yung tinira mo, mas matibay. So, yan, yung gitna, ilalaking na lang natin yan. Dapat tama lang yung locking. Okay, para maliit siya. Then, puputulin na natin yung sumobra. So, yan, nadugtong na natin ang isang lubid nang hindi siya lumalaki ang diameter. Okay, we call it long splice method, no? So, ang tawag natin dyan, long splice method. So, lagyan lang natin ng tape, then putol. Yan. So, ganun lang kadali kumuha ng long splice. So, yan. So, wag sagad na sagad, no? Hindi natin siya sinasagad putulin, no? Para naman hindi makalas, no? Yan. Okay. Yan. Okay. So, nakabuo na tayo ng lubid. Napagdugtong na natin siya, pero sa pamamaraan ng long splice. So, kung may nagustuhan nyo yung video ko, natutunan kayo, so share nyo, no? So, like and share. So, salamat sa panonood nyo ng aking video, and more power sa inyo, no? Yan. So, yan ang pamamaraan ng long splice. So, maraming salamat. Hanggang sa muli.